Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating aralin sa arts ay tungkol sa foreground, middle ground, at background. Handa na ba kayong makinig? Tara na at simulan na natin. Welcome po sa ating aralin. Masdan ang larawang ito. Ito ay tinatawag din nating isang tanawin, kung saan ang tanawin ay may foreground. Meron din siyang tinatawag na middle ground. At mayroon ding background. Ang tanawin na ito ay isa ring tawag nating landscape. Ang isang landscape o tanawin ay pwedeng magkaroon ng mga bahagi na ito: foreground, middle ground, at background. Ngayon naman mga bata, meron ditong mga larawan. Ang mga larawan na ito ay tinatawag nating landscape o ito yung mga tanawin. Pagmasdan ang mga tanawin. Ang tanawin na ito ay isang napakagandang landscape kung saan may makikita ka na may malalaking bagay dahil ito ay malapit sa tumitingin. Meron din namang mga bagay na ito ay maliit pagkat malayo ito sa tumitingin. Ang pangalawang larawan, pagmasdan. Meron din ditong background, di po ba? Meron din namang isang malawak na karagatan at meron din namang isang katamtamang laki ng isang bahay. Pangatlong tanawin ay isang napakagandang talon. Sa likod nito ay mayroon ding malalaking mga bundok. Ngayon mga bata, sa mga landscape na yan ay may tinatawag tayong foreground, middle ground, at background. Tunghayan natin kung ano-ano ba ang background, middle ground, at foreground. Ngayon mga bata, tignan ang larawan ng isang bahay kubo. Ito ay isa ring tanawin o isang landscape. Nakakaguhit ng larawan gamit ang foreground, middle ground, at background. Unahin natin kung ano ang foreground. Tingnan kung nasa ng foreground. Ito ay ang unang bahagi ng larawan. Malapit ito sa tumitingin, kaya ang mga bagay na nakalagay dito ay malaki. Tandaan, ang bagay rito ay malaki. Malapit ito sa tumitingin. Yan ang foreground. Sunod, ang middle ground. Ang middle ground ay makikita sa pagitan ng foreground at background ng tanawin. Nasa gitna siya. Yan ang middle ground. Pangatlo ay ang background. Ito ay bahaging likuran ng isang larawan, tulad ng ipinapakita dito sa tanawin na ito. Yan ang background.
foreground, middle ground, at background. Tandaan ang mga iba't ibang bahagi ng isang larawan o tanawin. Ngayon mga bata, dahil natalakay na natin ang mga iba't ibang bahagi ng isang tanawin, tingnan natin kung masasagot mo ba ng tama ang tinuturo ng palaso. Sabihin lang kung ito ay foreground, background, or middle ground. Una, ano ang tawag sa bahagi na ito? Kung ang sagot mo ay background, tama. Background po ang bahaging iyan. Pangalawa, ang bahaging ito na tinuturo ng palaso ay foreground. Foreground po ang sagot. Pangatlo, ang itinuturo ng bahaging ito ay tinatawag nating middle ground. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling kung nakuha niyo ang tamang sagot. Sumunod na larawan. Ngayon naman mga bata, ang pangalawang larawan. Suriin ang larawan na ito. Ano ang itinuturo sa bahaging ito? Ang sagot po ay foreground. Kung foreground ang sagot mo, tama po. Ang foreground kung saan ang bahagi ng larawan mo ay mas malaki dahil malapit ito sa tumitingin. Sunod. Ano naman po ang bahagi ng larawan na ito? Makikita siya sa bandang likuran. Ang tamang sagot ay background. Kung background sagot mo, magaling. Ang background kung saan nakikita ito sa bandang likuran ng isang tanawin. Background. Sumunod, sa bandang ito ay tinatawag nating middle ground. Ang middle ground nasa pagitan ito ng foreground at background. Ayan mga bata, natalakay na natin ang iba't ibang bahagi ng isang tanawin o landscape. Sana ay may natutuhan kayo sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!